Nakabawi ang Mansalay Black Knights sa ilang minuto nilang drought sa scoring sa kalagitnaan ng unang quarter. Tinapos pa nga nila ang unang 10 minuto na may kalamangang 7 sa score na 18-25. Naramdaman kasi ng apat na kasamahan ni Ricky na kailangan nilang suportahan ito dahil kulang sila. Isa itong normal na kaganapan sa isang team na napapabilangan ni Mendez. Nangyari na ito noon sa Sisa, sa Kanubing 1 team, at ito ay ang kakayahan niyang palakasin ang loob ng kanyang mga kasamahan. Isa itong abilidad ng binata na hindi niya napapansin pero napakalaki ng nagiging ambag nito upang sila ay manalo sa mga naging laro niya noon. Hinahatak ng kanyang laro at attitude ang kanyang mga kasamahan para hindi magpabaya ang mga ito at ilang manlalaro lang ang may ganitong kakayahan. Kumusta? Ito nga ang unang tanong ni Coach Cervantes sa 5 players niyang umupo sa bench. Ngumiti naman si Ricky matapos uminom ng tubig. Okay naman po, nakaka-enjoy. Sagot ni Mendez na nagpangiti sa kanyang 4 na nakasama sa loob ng court. Hindi naman ito ang gustong marinig ni Isaiah pero mukhang ito raw ang true nature ni Mendez sa paglalaro ng basketball na maraming beses na niyang nakita rito. Ang mag-enjoy, dihado man o liyamado. Napatingin nga rin siya sa 4 na nakasama ni Ricky at napangiti lang ang mga ito sa kanya. Okay naman ang datingan ng mga ito ngayon kung ikukumpara kanina. Ngayon niya mas naramdaman ang kumpiyansa ng mga ito kung kaya dito na nga niya sinabi sa mga ito ang sunod na strategy play na gagawin nila sa sunod na quarter. Pinaghanda na nga rin niya si Terence Francisco at oras na raw para ipasok ito. May sinabi rin nga si Isaiah kay Marlon at pinagpahinga nga muna niya si Punsalan para i-adjust si Guerrero sa power forward. Si Lorenzo ang kanyang ginawang point guard, si Francisco ang shooting guard at si Ricky ay medyo napaseryoso nang ilagay siya ng kanilang coach sa small forward position. Depensahan mo si Damon Barcibal. Kaya mo ba? Tanungan ni Coach Isaiah kay Ricky na tumango kaagad at tumayo. Walang problema si Ricky sa bagay na ito. Isa pa, ito na ang kanyang trabaho noon pa man, ang depensahan ang mas malalaking kalaban. Sumilbato na nga ang referee at ang buzzer ay tumunog na. Hudyat na ito na ang ikalawang quarter ay magsisimula na. Nag-ingay na nga muli ang home crowd at makikita na nga ang paghahanda ng team ng Mansalay sa side ng Socorro. Makikita sa gitna si Magbuo, sa magkabilang side naman niya ay naroon si Guerrero at Mendez at sa unahan ng 3 arc ay naroon sina Francisco at Lorenzo. Nang makita nga ito ni Coach Luna ay napaseryoso siya. Napatingin nga siya sa pwestuhan ni Mendez at parang hindi raw ito ang posisyon nito kanina. Maging ang nagdadala ng bola na si Linelgado ay napaseryoso nang si Lorenzo na ang sadyang bumantay sa kanya. Si Barcibal ay napaseryoso na rin nga lang nang si Mendez ang humarang sa kanya. Bakit ang isang ito ang defender ko? Tanong na nga lang ng player na may pulang buhok sa kanyang sarili nang pagmasdan si Mendez. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pagkatuwa kung kaya't agad niyang tinalikuran ito at sinandalan. Defense! 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 Pinustahan ni Barcibal si Mendez at agad niyang itinaas ang kanyang kamay para hingiin ang bola. Nang makita naman ito ni Gado ay agad niyang ibinato ng pataas ang bola. Sinambot ito ni Damon at napangiti ng hawakan niya ito. Iginalaw-galaw na lang niya ang kanyang isang paa at isang mabilis na talon paharap sa basket ang kanyang ginawa. Isang mid-range shot mula sa kaliwa ang kanyang pinakawalan. Hindi nga ito naabutan ni Mendez at nakikita nga ang pagpasok ng bola sa basket matapos iyon. Napangiti na nga lang si Barcibal nang lumapag ang mga paa niya sa sahig ng court. Pasimple rin niyang pinagmasdan si Mendez at mukhang easy points daw ang kanyang makukuha rito dahil hindi raw nito mapipigilan ng kanyang mid-range shooting. Napatingin nga siya kina Spade at Linel at nakuha naman ng dalawa ang nais niyang sabihin. Kung ganoon, si Lorenzo na ang naging point guard nila. Sabi nga ni Coach Luna, habang si Coach Cervantes naman
ay makikita ang kakalmahan sa mata habang pinapanood ang mga players niya. Tingnan natin ngayon kung madodouble team pa ninyo si Mendez. Sabi naman ni Isaiah. Si Damon naman ay napahabol kay Ricky. Ngayon niya napagtanto na mabilis nga pala ito, lalo kung walang dalang bola. Ginagamit din ni Mendez ang screen ng mga kakampi nito at lalo siyang na-delay nang sumingit si Guerrero sa kanyang daraanan. Naiwanan siya lalo ni Mendez na mabilis namang pinasahan ni Lorenzo. Tumalon agad si Ricky sa 3-point territory at sa pagpuyom ng kanang kamao nito ay doon na nga hinalit ng bola ang basket. Isang tres ang kanyang nagawa at doon na nga nagwala ang home crowd. A very simple strategy para hindi na siya madouble team ni Yap at Barcibal. Create a distance from Terrence na kasalukuyang binabantayan ni Yap at gamitin ang bilis para takasan si Barcibal. Pumunta sa opposite area at gamitin ang kakampi for screens. In this game, Mendez was the fastest kapag walang bolang hawak. Kaya paano ninyo babantayan si Mendez kung maging catch and shoot ang kanyang gawin? He can make points anywhere inside the court. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Cervantes, kahit pa raw ilang beses na makapuntos ang Socorro, ay magagawa raw sumagot ni Mendez na accurate din daw ang shooting. 20-28 ang score matapos iyon. At napaseryoso naman si Gado nang depensahan na siya ng mabuti ni Lorenzo. Nakita naman ito ni Spade, kaya agad niyang hiningi ang bola at siya na nga ang nagtawid nito. Pagdating nga ng mga nakaputi sa side nila ay makikita ang pagseryoso ni Yap ng pagmasdan ang katapat na si Francisco. Bata pa ang isang ito. Sabi nga ni Yap sa isip na inatake ang depensa ni Francisco. Binigla nga niya ng hinto ito at agad na umatras para sa isang step back jump shot. Pero kinalampag ng bola ang ring ng sumablay iyon. Makikita naman nga sa ilalim ng basket ang pag-box out ni Marasigan kay Magbuo. Dito na nga tumalon ang sentro ng Socorro at sa pagkuha niya ng rebound ay agad niya itong hinawakan ng mahigpit nang siya ay lumapag. Napatingin nga siya kay Magbuo at dito nga ay sinubukan niya itong pakagatin sa isang fake move. Pumorma nga si Marasigan na tatalon. Nais niyang ibigay kay Magbuo ang ikatlong foul nito. Subalit dinikitan lang siya nito na kanyang itinaseryoso. Hindi siya kumagat. Dahil dito ay mabilis na tumingin si Marasigan sa basket at iginalaw ang kanyang mga paa. Sumilbato naman kaagad ang referee nang makita iyon. Tinawagan nga nito ng traveling violation si Marasigan na kinaseryoso ng koponan ng Socorro. Nag-ingay naman lalo ang home crowd dahil sa turnover na iyon. Magrereklamo pa nga sana si Marasigan kaso sinalubong siya ng kantsaw ng mga taga-Mansalay at medyo nakaramdam siya ng inis dahil sa nangyari. Wala namang pakialam dito si Marlon. Ipinasa na nga niya kay Lorenzo ang bola na mabilis namang binantayan ni Gado. Nang makita nga ito ni Mendez ay mabilis siyang tumakbo para ito ay tulungan. Sinambot nga ni Ricky ang bola at mabilis na itinawid sa gitna. Dito na nga siya napangiti nang tumakbo papunta sa kanya si Yap. At dito nga ay mabilis na tumakbo si Terrence na pagkakita naman ni Ricky ay mabilis niyang ibinato rito ang bola. Napangiti naman si Coach Cervantes. Huwag ninyong iiwanan si Terrence. Sinambot naman ni Terrence ang bola at tumingin muna sa guhit ng tres sa kanyang may paanan bago tumalon. Pinakawalan nga niya ang bola at napakuyom siya ng kamao sa pagpasok nito sa basket. Nagwala na naman nga ang Mansalay crowd dahil doon. Dito na nga rin tumakbo si Mendez para bumalik sa side ng kalaban. Sina Spade at Damon nga ay napaseryoso na lang sa nangyaring iyon. Hindi mo pwedeng basta iwanan si Francisco. Shooter ang batang iyon. Nasabi na nga lang ni Damon, sa akin mo rin ipasa ang bola dahil may height advantage ako kay Mendez. Tumango naman si Spade nang marinig iyon. Bumalik na nga rin ang possession sa kanila at sinambot agad ni Barcibal ang bola. Sasamantalahin na naman nga raw niya ang kanyang advantage kay Mendez. Dito nga ay muli niya itong pinostehan. Pagkatapos ay isang mid-range jumper na naman ang kanyang pinakawalan sa harapan nito.
Pumasok muli iyon sa basket at wala namang anumang reaksyon si Mendez sa nangyaring iyon. Bumigla na nga lang siya ng takbo na ikinahabol tuloy ni Damond. Hinigpitan nga ni Gado ang pagbantay kay Lorenzo at si Spade ay agad niyang lumapit dito para i-double team itong ball handler ng Mansalay. Napaatras tuloy si Remiel at agad nga siyang bumagal. Nakita naman niya ang pagtakbo palayo ni Francisco at agad niyang ibinato rito ang bola. Hindi naman agad nakatira si Terence dahil biglang dumating si Gado sa kanyang harapan. Isang switching nga ang naganap na ikinaseryoso naman ni Coach Cervantes. Nang sandaling iyon, si Ricky naman ay mabilis na lumapit kay Terence upang tulungan ito. Napaatras naman si Francisco dahil sa agresibong depensa sa kanya ni Gado. Nang makita nga niya si Coach Mendez ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Dito na nga rin napaseryoso sina Damond at Yap. Dito na nga muling ginawa ng dalawa ang double team defense at si Ricky ay napangiti naman sa nangyaring iyon. Bago nga siya madikitan at matrap ay ibinato agad niya ang bola kay Lorenzo na nalibre. Itira mo, sabi nga ni Ricky at tumango naman si Remiel na pinakawala ng bola. Si Nayap at Barciban naman ay napangiti dahil sa ginawa nila. Hindi nga nalibre si Francisco dahil sa switching at magagawa pa rin daw nilang i-double team si Mendez kung ganito ang kanilang gagawin. Sumablay nga rin ang tira ni Lorenzo na ikinangiwi nito. Kasabay nga rin ito ay ang mabilis sa pagtakbo ng apat na kasamahan ni Marasigan papunta sa kanilang side. Ngunit ang inaasahan nilang pasa mula sa kanilang sentro ay naglaho nang hindi ito ang makakuha ng rebound. Si Magbuo ay nakakuha ng offensive rebound at napangiti naman si Ricky sa nangyaring iyon. Si Marlon nga ay naalala rin ang sinasabi ni Coach Isaiah. Upang mapigilan daw ang run and gun play ng kalaban, ang pagkuha ng rebound ang pinakang pangkontra rito. Tandaan mo lagi ito, Marlon. The one who controls the rebound, he controls the game. Sumagi rin sa isip ni Marlon ang mga salitang iyon ng kanyang tatay. Sa paglapag nga niya sa ibaba ay mahigpit niyang hinawakan ng bola at dumiin ang kanyang mga paa sa sahig. Para wasakin ang kumpiyansa ng isang player, isang bagay lang ang palagi kong ginagawa na nagtatagumpay ako. Alam mo kung ano? Boses nga muli ng ama ni Marlon ang narinig niya. Si Marasigan naman ay napakuyom sa pormahan ni Marlon Magbuo. Tumalon nga bigla si Magbuo at hindi na raw niya hahayaang gawin ang gusto nito. Hindi mo ako kaya, huwag kang masyadong kumpiyansa. Sigaw nga ni Marasigan sa kanyang isip at sinabayan niya ang pagtalo ng kanyang kaharap. Dinadakdakan ko sila ng harapan. Nayanig ang board nang idakdak ni Magbuo ang bola sa basket at ang referee ay mabilis ding sumilbato para bigyan si Marasigan ng foul. Bumagsak nga ang sentro ng Socorro at sa paglapag ni Magbuo ay makikita ang pagkuyom ng kamao nito habang nakatingin kay Marasigan na biglang nakaramdam ng kaba. Sa bench nga ng Mansalay ay makikita ang pagkuyom ng kamao ni Coach Cervantes. Mukhang nakita na raw ni Marlon ang sagot para mapigilan ang run and gun play na ginagawa ng Socorro. Hindi lang iyon, nakaramdam nga rin siya ng pagkatuwa dahil nakita niya kung paano nito dinakdakan ang sentro ng kalaban. Walang awa iyon at walang alinlangan. Hindi tuloy niya maiwasang makita rito ang ama nito. Ang mga panahong wala itong takot na dakdakan ang sino mang bumantay sa kanya. Ang offensive rebound na sinusundan ng dunk. Ito ang trademark move ng tatay mong si Charles. Napapaisip ako kung kaya mo rin kayang gawin iyon. Sabi nga ni Isaiah sa sarili at mas lalo siyang nakaramdam ng excitement sa kahihinatnan ng magiging laro ni Marlon. Napatayo nga agad si Marasigan at gusto pa sana niyang angasan si Magbuo dahil parang hindi niya matanggap ang nangyaring iyon sa kanya, kaso hindi na siya pinansin ni Marlon na naglakad na lang papunta sa free throw area. Focus tayo sa game, Marlon. Sabi nga ni Marlon sa sarili na hindi maiwasang matuwa sa kanyang ginawa. Tama, kaya ko nga.
Naipasok pa nga ni Marlon ang free throw at ang kalamangan ng Mansalay ay tumaas na sa 11. 22-33. Napaseryoso naman si Coach Luna kung papalabasin niya muna si Marasigan dahil dalawa na ang foul nito. Huwag muna. Dalawa na rin ang foul ni Magbuo. Nakapuntos naman ang team ng Socorro sa sunod nilang possession nang umiskor si Yap, kaso alam na ni Ricky Mendez ang kanyang gagawin. Kung kaya't napaseryoso si Damond nang bumangga siya sa screen ni Magbuo. Dito nga ay inatake ni Mendez ang basket. Hindi na siya natakot sa depensa ni Marasigan na kanyang binangga sa pagdating sa basket. Tumalon din si Mendez palayo sa basket matapos iyon. At dito naman humakbang palapit sa kanya si Marasigan na mabilis siyang sinabayan sa ere. Hinampas ni Marasigan ang bola, kaso iniiwas ito ni Mendez at sa kaliwang braso nito iyon tumama. Sumilbato agad ang referee nang makita iyon at dito na nga napangiti si Ricky na napakawalan pa rin ang bola gamit ang kanyang kanang palad. Isang high arc, one-handed release iyon at ang marami ay napatingin sa bolang dumiretso pababa. Tumama ito sa bakal ng ring at pagkatapos ay tumalbog ito pabalik sa butas. Pumasok pa nga ang tirang iyon ni Mendez na ikinaseryoso naman ni Marasigan at ng buong team ng Socorro. Foul, white number 16, basket counted. Bulalas ng referee at doon na nga nagwala ang home crowd at nakikita naman ang ngiti sa labi ni Mendez nang iwanan niya si Marasigan na napakuyom na lang ng kamao sa nangyari. MVP! 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 Chant nga ng crowd habang nakatingin sila kay Mendez na pinapatalbog ang bola bago gawin ang kanyang bonus shot. Si Coach Luna nga ay napakuyom na lang dahil bakit daw ang lakas pa rin ng Mansalay. Akala niya kapag nagkulang ng player ang mga ito ay malaking advantage na ito sa kanila. Pero mukhang hindi raw ito ang mangyayari. Pinaupo nga niya si Marasigan bago pa raw makakuha ng ika-4 na foul. Sinusubukan pa ngang isalba ni na Spade at Damon ng kanilang team, kaso hindi ito sapat dahil mas naging agresibo si Mendez. Hindi na rin nila ito ma-double team dahil hindi niya maiwanan si Francisco. Ang mas lalong ikinalala ng sitwasyon ng Socorro ay nang si Magbuo ay naglaro na nga na parang isang ace player. Walang makapigil sa galawan nito sa ilalim. Ginamit nga ni Mendez ang oportunidad na iyon kung kaya't sa pagtatapos ng ikalawang quarter ay pinalobo na nila ang kalamangan sa 20. Natapos ang unang half sa score na 54-34. Dinala pa nga ito ng team ng Black Knights hanggang sa third quarter na kung saan ay natapos ang laban sa score na 89-57. Ang mga manlalaro nga ng Rojas at Pinamalayan ay parang ayaw paniwalaan ang nangyayaring ito. Kulang ng players ang Mansalay, pero bakit parang wala lang ito sa kuponang ito? Si Mendez, si Francisco at si Magbuo. Ito lang ang ginamit ni Coach Cervantes na offensive weapon at nagawa nilang tambakan ng ganito ang Socorro na sinasabing isa sa top team ngayong taon. Sa kalagitnaan nga ng huling quarter, kung saan ang crowd ay nagdiriwang na sa kanilang muling panalo, ay isang play pa mula kay Mendez ang nasaksihan ng mga ito. Isang pasa mula sa kanya. Isang alley-oop dunk nga ang ginawa ni Marlon Magbuo at pinosterize na naman niya ang sentro ng Socorro na nakuha na rin ang ika-5 foul sa laro na naging dahilan upang ma-foul out na ito. Napatalon ang lahat ng mga manonood at nakikita nga ang malakas na apira ni Mendez at Magbuo matapos iyon. Mukhang hindi mo pa mabebreak ang record ni Romero ngayon. Pero sigurado naman akong mas pag-uusapan ang stats mo ngayon kumpara sa ginawa ni Romero noong nakaraan sa Puerto Galera. Sabi na nga lang ni Coach Cervantes, matapos nga ang play na iyon ng dalawa ay napagdesisyonan na niyang pagpahingahin ang mga ito. Si Terence na lang ang kanyang itinira para raw masanay ito. 30 points, 16 rebounds at 7 blocks mula kay Marlon Magbuo at mula kay Mendez ay 48 points, 22 assists at 11 steals. Natapos nga rin ang game sa score na
119-83 at si Terence Francisco ay nakapagtala naman ng 23 points, ang kanyang career high sa OMPL, at kitang kita sa mukha ng batang ito ang tuwa sa nangyaring ito. Ang mga manonood nga na taga-ibang bayan ay hindi makapaniwala na ganito ang gagawin ng Mansalay sa team ng Socorro. Walang Valdez, Tuason, Alcoba at Salome na mga scorers, pero tinambakan pa rin nila ang Breakers na makikita sa mukha ang pagkalumbay dahil sa nangyaring pagkatalong ito. Ang mga players nga ng Pinamalayan at Rojas ay napalunok na lang sa napanood nilang laro. Si Dre nga ay napaseryoso na lang habang pinagmamasdan ang koponan ng Mansalay. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero isa lang ang sigurado sa kanya. Dahil ito kay Ricky Mendez. Naging headline na naman ng balita sa Ormin ang nangyaring pagkapanalo ng Mansalay laban sa Socorro. Hindi nga makapaniwala ang mga basketball enthusiast na kahit kulang ng mga key players ang Black Knights ay nagawa pa rin ng mga ito na tambakan ang isa sa mga malalakas na team sa OMPL ngayong taon. Isa na namang triple-double stats ang ginawa ni Mendez, at habang binabasa ito ni Henrik ay hindi niya maiwasang mapaseryoso. Pakiramdam niya sa taong ito ay may dalawang player ang inuungusan siya. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito rito sa Ormin sa ilang taong mayroong OMPL. Bigla nga niyang naalala nang mapanood niya si Mendez noon sa Kalapan nang pinapunta siya ni Mover doon. Sinong mag-aakalang ang batang iyon ay magiging ganito kagaling maglaro ng basketball? Napakuyom nga si Henrik ng kamao, at napatingin naman sa kanya si Jeric na kasalukuyang umiinom ng juice. Wala kang ibang dapat isipin kundi ang manalo ng manalo sa mga susunod nating game. Kalapan ang makakalaban natin, at dalawang game after noon ay ang Rojas naman. Kung ako sa iyo, hindi ko na lang iisipin ang kompetisyon sa pagiging MVP ng season na ito. Ilang beses mo nang nakuha ang bagay na iyon. Sambit ni Jeric. Isipin mo ang mas mahalaga, at iyon ay ang mag-champion. Seryosong winika ni Salonga, at si Henrik ay napaupo na nga rin at napatingin sa kanyang juice na iinumin. Sa isang banda nga rin ng utak ni Henrik ay nakaramdam din siya ng tuwa dahil bukod sa kanya, isa rin si Mendez sa nagpapatunay na ang basketball ay hindi lang sa mga matatangkad. Salungat ito sa bagay na palaging sinasabi sa kanya ni Knight kapag nakakalaban niya ito. Mula naman sa nauhan ay makikita sa labi ni Maki Romero ang ngiti nang mabasa ang isang article tungkol sa nangyari kanina sa laban ng Mansalay at Socorro. May laro rin sila kanina na kung saan ay panalo sila kontra sa Bulalakaw. Pero mukhang sa pagkakataong ito ay mas pinansin ng marami ang performance ng Black Knights. Kahit pa mawala ang mga best players ng Mansalay at si Ricky ang matira, sa team pa rin ni na Ricky ako pupusta dahil alam kong sila ang mananalo. Wika ni Maki sa sarili na napatingin sa malayo. Parang ang saya mo ngayon, Maki. Ano ba yung binabasa mo sa phone? Baka may kachat kang ibang babae ah. Magsabi ka. Bulalas nga agad ni Krislin na may hawak na sandok. Ha? Wala ito. About lang sa laban ni na Ricky. Patingin nga. Oh, eto, tingnan mo. Kasal na tayo pero iyan pa rin ang iniisip mo. Naniniguro lang ako, sabi ni Krislin, kaso nang palapit na siya kay Maki ay bigla silang napaseryoso dahil parang may naamoy silang dalawa na parang amoy sunog. May niluluto ka ba? Tanong nga ni Maki, at dito na nga si Krislin napaseryoso at napatakbo sa kusina. Mukhang kakain na naman yata ako ng sunog na ulam, sabi nga ni Maki. At si Krislin nga ay parang napapaiyak na hindi dahil ang niluluto niyang pritong tilapia ay maitim na ang kabila dahil hindi niya ito binantayan ng mabuti. Napailing na nga lang si Maki nang makita iyon.
bili na lang tayo ng lutong ulam sa may labasan. Nangingiting wika ni Christine at si Maki naman ay napatingin na lang sa pritong tilapia na ang kabila ay sunog. Pwede pa ito, nakakalimutan mo, may ipon goals tayo. Sorry. Natatawa na nga lang si Christine sa kanyang nagawa. Oo na, akin na iyong sunog na parte ng isda at iyo yung okay, sabi ni Maki at nang marinig ito ng kanyang asawa ay agad siya nitong niyakap at hinalikan sa pisngi. Kaya loves na loves kita, sabi nga ni Christine at si Maki ay napapunta na lang sa rice cooker nila. Pagbukas nga niya roon ay doon na siya lalong napaseryoso at napatingin sa kanyang asawa. Nakalimutan mo bang isaksak ang rice cooker na magsaing ka? Tanong ni Maki na mukhang hindi pa raw yata makakakain. Sanay na naman daw siya sa ganitong gawain ni Christine, kaso parang mas lumala raw nang naging mag-asawa sila. Sabi ko nga, sa sunod ako na ang bahala sa kusina, sabi na lang ni Maki sa sarili. Kinagabihan naman sa bahay ni Ricky, pagkatapos nga niyang kumain at gawin ang mga paperwork sa school ay humiga na siya. Pakiramdam niya ay bugbog ang katawan niya at pati ang utak. Kahit pa nga malaki ang puntos na nagawa niya kanina, ay maraming beses naman daw siyang pinisikal ni Barsibal at Yap sa laro. Ngayong hapon naman, nagsulat siya ng mga ituturo sa Lunes sa school. Nag-check din siya ng exams ng mga sections na kanyang hawak. Naalala tuloy niya noong nandito si Andrea. Medyo nakakaluwag siya sa mga ganito, lalo na sa pag-check ng exams. Kaso wala na ito. Kaya wala siyang choice kundi ang gawin ito kasi hindi naman pwedeng hindi. Ginawa na nga niya ito ngayon kasi bukas ay maaga pa siyang aalis dahil uuwi siya ng Kalapan para kay Andrea. Gusto kasi niyang ma-check ito weekly at sa Lunes ay madaling araw naman siya aalis para bumalik dito sa Mansalay. Habang nakahiga nga siya ay napahikab na lang siya. Pagod na pagod siya at inaantok pero tinawagan pa rin niya si Andrea upang kumustahin. May chat na naman ang dalaga na sinasabing magpahinga na raw siya. Kaso gusto rin naman daw ni Ricky na marinig ang boses nito. Hello, matutulog ka na ba? Tanong agad ni Ricky nang sagutin ni Andrea ang tawag niya. Ang kulit mo, bakit ka pa tumawag? You better sleep early. Sabi kasing huwag nang umuwi ng Kalapan bukas. I just wanted to hear your voice. At yung pag-uwi ko ng Kalapan ay para makita ka. Napangiti din naman si Andrea nang marinig yun. Pero inaalala lang niya si Ricky dahil alam niyang nitong mga nakaraang araw ay marami itong ginagawa bukod pa sa basketball. I appreciated your efforts, pero you also need to rest at least one day. Sabi nga ni Andrea na makikita sa mukha ang pag-aalala. Napangiti rin naman si Ricky nang marinig yun. Pero ikaw ang pahinga ko. Sira. Nasabi na nga lang ni Andrea na namula ang mukha. Si Ricky naman sa kabilang linya ay napangiti at kinantiyawan si Andrea. Alam ko kinilig ka. Nope, don't me Ricky. Ang corny noon para kiligin ako. Sa mga Korean actors lang ako kinikilig. Sabi naman ni Andrea na todo deny. Opa? Ako si Opa Ricky mo. Sabi naman ni Ricky na napatawa. Si Andrea naman ay napatawa rin sa sinabi ni Ricky na nag-Korean tone pa sa pagsasalita kahit hindi naman Korean ang sinabi. Sira. Sabi nga ni Andrea na napatawa na lang dahil nagsalita pa si Ricky na nasa tono ng Koreano. Habang nasa ganoong kalokohan nga si Ricky ay makikita sa labi ng dalawa ang tuwa. Ito ay ang kanilang quality time at kahit pa walang kabuluhan ng usapan nila minsan ay natutuwa si Andrea na nag-e-effort pa rin si Ricky na siya ay kausapin kahit pagod ito maghapon. Kinabukasan nga ay maagang umalis ng balugo si Ricky na may dala lang na isang backpack. Humihikab pa nga siya na umalis ng bahay at nagsabi rin naman siya kina Kat na wala siya ngayon. Ito ay kung may dumating daw para hanapin siya ngayong araw. Gaya ng inaasahan, nakatulog si Ricky sa biyahe. Nang mga oras namang iyon, sa isang busy na highway sa NCR ay makikita ang isang kulay itim na kotse na bumabiyahe.
Papunta ito sa Batangas Pier para tumawid papunta sa Mindoro. Makikita nga sa loob ng sasakyan si Knight Abad at may kasama pa itong dalawang lalaki na ang isa ang driver. Nakakagulat ka, Knight. Hindi ba ikaw ang may ayaw sa mga maliliit na players? Dinidiscriminate mo nga sila tapos ngayon, wika nga ng lalaking nagmamaneho. Napatingin naman sa labas sa bintana si Knight na nasa kabilang upuan sa tabi ng driver. Isa pa, akala ko si Maki Romero ang i-invite natin. Wika naman ng nasa likuran na lalaking may blonde part ang unahan ng buhok. Makikita nga rin ang makinis itong mukha at may pilat pa ito na pagguhit ng itsura sa may kaliwang itaas ng mata. Chinito rin ang itsura nito dahil sa matang singkit. Sa tingin ko, mas best para sa team natin si Ricky Mendez. We need a point guard na gaya niya. Isa pa, hindi pa rin naman nagbabago ang paniniwala ko sa mga below 6 foot players. Nagkataon lang na exempted si Mendez. Sagot ni Knight. So paano mo siya makukumbinsi? Hindi ko pa alam. Pero basketball ang naisip kong way para mapa-oo siya. Sinabi na rin sa akin ni boss na tinatarget din daw ng Batangas at Palawan na makuha si Ricky Mendez. I'm sure kapag nalaman ito ng OMPL management, baka gumawa sila ng paraan para si Mendez ay manatili sa Mindoro. Iyon na magiging matindi nating kalaban. Mas maganda kasing maglaro para sa hometown. So ano pa ang purpose ng gagawin natin? Tanong ng lalaking nagmamaneho. Napangiti naman si Knight nang marinig iyon. To give him more options. Sigurado akong mapapaisip si Mendez sa mga kanyang magiging desisyon kapag dumami ang offers sa kanya. Isa pa, we can give him the best offers. Dahil may go signal na rin ako kay boss. Pinakita ko rin kasi sa kanya ang mga laro ni Mendez at we have same sentiments. We need a giant slayer in our team. Pasensya na kayo. Meron akong singaw sa dulo ng dila kaya medyo mahirap magsalita. By the way, kung nagustuhan mo ang chapter na ito, i-click mo lang ang like. At kung hindi ka pa subscriber, just click the subscribe button. Nga pala, pinagsama ko na tong chapter 263 at 264. Yun lang. Thank you. Happy reading.